So, ayan, o, naglalangis na akets. O, buti hindi pa ako nakatulog. Ayan, welcome back. Ma'am Parvina. Okay. So, nagkaroon ng speech si Senator Amy Marcos sa GIL, Jesus is Lord Fellowship. So, hindi sa mga magtatanong sa akin, actually naka-attend ako dyan dati, may kapitbahay kami. Na-invite ako dyan dati, ilang beses ako umattend dyan sa GIL nung ako ay high school. So ngayon, nagsalita si Senator Amy doon, mga palangga. Okay? So, sa GIL, very powerful. At ito nga ang isa sa mga bom-bom-bom bababa. Okay? Bom-bom-bom bababa. So, kung gusto niyo mapanood yung kanyang speech, nasa TikTok ko siya, at nasa Maharlika Network, at nasa Boljakan sa ating Facebook. Doon natin siya in-upload, mga palangga. Ito yon. Okay? Ito yung ating, ito, dali lang. Ito yung speech ni Senator Amy. Teka. Pakinggan natin. Pwede natin iparinig, no? Sa inyo? Okay. Yan, ganyan. Yan yung speech niya. Okay. So, panoorin nyo na lang doon. Himayin ko to sa inyo. Okay? Himayin ko ng bongga-bongga na itinranscribe natin. And for sure, mga palangga, ikaw, Marcos Jr., Puting, Sandro, Lisa, Tambaluslos. Alam kong pinanood nyo napanood nyo na yung revelation, o yung bom-bom-bom bababa ni Senator Amy. Kung nakakapalo kayo sa akin, sinabi ko sa inyo, may mangyayari ngayong January. Okay? Alam ko na to, itong speech ni Senator Amy, pero hindi pa talaga ito yung, kumbaga nag-uumpisa pa lang siya. Okay? Naulinigan ko na ito sa aking puting ahas, kaya hindi klaro, sabi ni Ford. Kaya punta kayo sa Maharlika Network, so mag-subscribe na rin kayo mag-follow na rin kayo. Nandyan po yung link sa baba ng Maharlika Network. Right now, we have 16 going to 17,000 followers. So make sure na nakafollow kayo sa Maharlika Network at sa Boljakan with yung merong live videos. Kasi nga, sabi ko, pinakopya ni Lisa Smugs ng mga kampon niya para maligaw kayo. So, basta kung ano yung may live video, yun ako, yung maraming live. Akin yun. So, ngayon, mga kababayan, prior to this, alam ko na to, na magsasalita si Senator Amy Marcos laban, actually, yung ipaalam niya sa tao kung ano yung nararamdaman niya ngayon sa administrasyon. Kahapon, i-share natin yung text messages niya. Ngayon ko lang naintindihan. Okay, di ba kahapon hindi ko maintindihan tong text na ito? Wait a minute. Yung text niya na sinare ko sa inyo, I posted in Instagram. Okay? Si Chris ako na lumabas. Oh, man. Naka-arma na. Okay. Anyway. Ito, mga palangga, ito. Saan ba to? Okay. So, di ba yung text, sabi niya, yung sa una, sabi niya, anong sasabihin sa Saturday sa prayer rally? So, ayun, di ba? Ang prayer rally, ito yung speech siya ngayon. Ayan, anong sasabihin sa Saturday sa prayer rally? See that? So, anyway, mga palangga, di ba nag-leak, nileak ko sa inyo, pinakita ko sa inyo yung message ni Senator Amy Marcos. So, I think that was December, alam ko na magsasalta siya, pero syempre, hindi pa rin ako naniniwala, katulad ninyo, na mayroong agam-agam, kasi nga, blood is thicker than water, na sinasabi ninyo, huwag tayo magpaniwala kay Amy, kasi budulin tayo, ganito, ganyan, tama nang nabudol tayo. And I totally understand that feeling. We have the same feeling, mga palangga. So, ang sa akin lang, hi, Garen Mijares, nakita ko si Pebbles kanina, palangging. Okay. You're there, mother? Okay. So, ngayon, ito. Ganito. Alam ko na magsasalita si Senator Amy patungkol sa kanyang kapatid. Okay? Ahead of time. I know that. Ayoko lang pakunahan, di ba? Sabi ko, ako nakapalo kayo sa akin, sinabi ko to.
Pero sabi ko, tignan natin, may mga mangyayari ngayong January. Actually, ang alam ko, January 22 siya magsasalita. Pero now, medyo late, pero carry na rin. And I think, simula pa lang ito. Okay? Simula na ito. Maybe sa Davao, tomorrow, baka nandun siya. I don't know yet. Hindi ko pa na-confirm sa Puting Ahas, baka magsalita siya doon. Pero mayin ko yung sinabi niya na ang pinaka-highlight actually ng sinabi niya doon sa GIL, sa Jesus is Lord Fellowship, yung pinagdasal niya, okay, na nagdasal sa Diyos. Sabi niya, Panginoon, ilayo niyo po ang kapatid ko sa mga demonyong nakapaligid. Nakapaligod pa nga na isulat. Nakapaligid sa kanya. Okay? Diyan sa statement na yan muna tayo, okay? Mag-focus. Sa ilayo po ang kapatid ko sa mga demonyong nakapaligid, sa mga digimonyong nakapaligid sa kanya. Ano yung niyan? Ano yung pag pinakinggan mo, this is my view, okay? Ang ibig sabihin nito, hindi pa rin kung todo na binoboljak ni Senator Amy yung kapatid niya, pero kasi nga, we have to admit it, mahirap talagang magsalita against sa ating mga mahal sa buhay. Diba? You have to understand that. But, okay, yung sinabi niya na ilayo sa mga kapatid, ay ilayo ang kapatid ko sa mga demonyo na nakapaligid sa kanya, words ko to eh. Ito yung sinabi ko dati kay Kuting, kay Bongbong Kuting, na napapaligiran siya ng mga ahas at mga demonyo. Every single day, lagi ko itong sinasabi. So, ibig sabihin nito palangga, isang malinaw na crystal clear na si Marcos Jr., si Kuting, ay isang under desaya at wala sa kanyang ulirat. Kasi kung matino siyang tao, si Kuting, ay hindi siya sasabihan ng ate niya, kung matino siyang pinuno ng bayan, ay hindi siya sasabihan ni Amy na napapaligiran siya ng mga demonyo. Kasi if you are in your right mind, diba? Alam mo kung ano ang nangyayari sa iyo. Diba? Remember, if you really watching my videos, lagi ko siya nasabi na as a leader, you have to be aware of what's going on. Kung meron kang leadership skills, okay? Mga palangga, ito. Mga palangga, ito na, gusto nyo marinig ito. Yung mga hindi pa nakarinig. Ay, ano yun? Ito to. Maraming salamat Dito sa yun. ating pinakamamahal na majority leader, Joel Villanueva. Pakinggan nyo muna. At ang ating bishop, pinagtititagang minamahal na Brother Eddie Villanueva. Andito rin ang ating kabarkada, North Sagaray Mayor Merlin Helmar. At sa lahat ng mga pastor, kasama ng aking escort, Father Leo, ang ating brother, ang ating mga senador, andito po kami, si Joel, Pia, si Grace at ako, para makiisa sa JIL at manalangin sa ating Panginoon. Panginoon Diyos, inalay namin sa iyo sa araw na ito bilang mga saksi ng minamahal at pinagpipitagang Brother Eddie Villanueva ang lahat ng aming isipin, gagawin at sasabihin. Punuin po ninyo ang aming mga puso ng biyaya upang ang lahat ng aming gagawin o hindi magagawa ay naaayon sa banal ninyong kalooban. Tulungan mong mahalin ka namin tulad ng pagmamahal ng JIL, ng buong isip, buong puso at buong lakas. Naway maging inspirasyon ka sa amin na aming mga gagawin para sa ikiginhawa ng aming kapwa, ng aming pamayanan, ng buong bansa. Inalalapit ko sa iyo ang bayang ito.
Kami po ay iyong iadya sa makasariling ambisyon, kawalan ng malasakit at pagkabulag sa kapirasong kapangyarihan. Palakasin ninyo ang kalooban at kalusugan ng mga pinuno ng bayan upang makapaglingkod ng mga katapatan, simpatsya at pananagutan. Basbasan nyo ng katapangan ang mga kapwa kong senador, lalo tigit ang aming Majority Leader Joel Villanueva, upang manindigan para sa aming institusyon ang ating konstitusyon at ng mandato ng taong bayan. Ipaalala po ninyo, mahal na Panginoon, sa Kongreso na sagrado ang tiwala ng bawat Pilipino, na ang botong ipinagkaloob sa bawat halal na pinuno ay bunga ng kalayaan at demokrasya. Protektahan nawa ninyo ang ating vice-presidente. Ang kagandahan taglay ng kanyang puso, pagiging matiisin, mapagpatawad at mapagkalinga. Higit sa lahat, haplusin nawa ninyo ang puso ng aking kapatid, ang Pangulo ng Pilipinas. Buksan po ninyo ang kanyang mga mata at bigyan niyo siya ng kaliwanagan ng pag-iisip. Gisingin niyo po siya at ilayo sa mga demonyong nakapaligid sa palasyo. Elisa. Nakaiyak daw, sabi ni Ipaalala ninyo sa kanya Dardo. ang pangarap ng aming Ama para sa ating bayan. Maging gabay, sana ang kasaysayang humubog sa aming pamilya. Napakinggan niya ang sumamo ng nakararami. Huwag puyuin ang mga nagtiwala. Huwag sayangin ang pagkakataon. Tayo yun. Huwag na huwag ipaubaya ang bayan sa mga sakim at uhaw sa posisyon. At sa bawat araw ng panunungkulan, laging ihuli ang anuman pansarili. Bigyan niyo po ng lakas ng loob ang bawat Pilipinong hinahamon ng kasalukuyan. Sa inyo. Manindigan para sa tama. Labanan ang puwersa ng mga mapanlinlang na umaabuso sa kawalang malay ng pamayanan dahil sa kakataon ng katakawan sa kapangyarihan. Kami po ay lumililong, itinataas ang aming mga dalangin para sa mas makatotohanang pagbangon at pagkakaisa. Huwag niyo pong pabayaan ang pinakamahalaga kong kapatid, ang taong bayan. Bilang kami pong lahat ay mga anak ng bayan at higit sa lahat, anak ng Diyos. Tahanan ang bansang Pilipinas, kaisa ng buong mundo sa pangarap ng kaunlaran at biyaya ng kapayapaan. Amen. Okay, yon. Okay, so yung speech niya. What is your take? Paki-comment nyo dyan. Mga palangga, alright? Well, you know what? Sabi ko nga, maiyak-iyak siya, di ba? Okay, so tama. See? Sabi niya, tama yung pinakita kong sa inyo, text messages. Pero syempre, andyan pa rin kayo para, may mga nagko-comment pa rin na nagdududa pa rin kay si Senator Amy. Natural lang naman, okay? Kasi hanggang nandiyan pa si Puting, talagang dapat natin bantayan ang bawat kilos nilang lahat, kahit sino sa kanila. Alright? So, ang dasal ni Senator Amy dito na haplusin nawa ninyo ang puso ng aking kapatid. Dadasal sa Diyos.
Okay? Buksan nyo ang kanyang mga mata at bigyan nyo siya ng kaliwanagan ng pag-iisip. So, ito katunayan na ang mga sinasabi natin dito, since August, nung ako ay una pa lang nagsalita, ay totoo, nung sinasabi ko nagpapaligiran siya ng ahas. Tignan nyo dyan sa ating Boljak, sa ating YouTube. Ang thumbnail natin, yung profile natin is Malacanang na napapaligiran ng ahas. So, ibig sabihin, tama lahat na si Marcos Jr., si Kuting, ay wala talagang sa tamang katinuan at wala talaga siyang leadership skills. Wala sa kanya ang kaisipan para sa isang pinuno. Dahil coming sa kanyang kapatid na nakakaalam kung anong klase niyang pagkatao, although hindi pa todo-todo, na si Kuting ay isang underdesaya. Kasi kung leader ka, kung presidente ka, bakit kahit napapaligiran ka ng demonyo, edi gurgurin mo ang mga demonyo? Diba? Sabi ni Beth Rubio, her speech came out from the heart. No one can deliver that unless it's from the heart. Exactly. You know, hindi mo yan masasabi sa isang kapatid mo sa buong mundo. Kung hindi mo nararamdaman yung pighati, yung pangpait, yung pangbubudol sa taong bayan. And I totally understand her at I admire, okay, Senator Amy for doing this, but it's not yet done. Hindi tayo nagtatapos dito. Kasi nandiyan pa sila, binubudol pa tayo. Kasi sinasabi ko sa inyo pa ulit-ulit na alam ko talagang walang power si Senator Amy Marcos. Kasi I message her August, tapos nalaman ko rin ang kwento na ipinagdadamot ni Liza Ahas Araneta Marcos yung mga government resources pag nag-a-ask siya ng request dun sa kanya mga charity back 2022 pa, di ba? So, yung mga demonyo, pero ang unang dito, Senator Amy, na sa susunod, isama mo si Lisa dahil siya yung pinakaunang ulo ng demonyo. Okay? Pero kung kaya mong sabihan yung kapatid mo, well, wala. Based dito sa kanyang dasal, okay, or speech doon sa GIL, Jesus is Lord Fellowship. Mga palangga, she is still concerned sa kanyang kapatid. Okay? 'Di ba? Concerned pa rin siya na magising ang kapatid niya. And she's still hoping na mag-succeed yung kanyang kapatid. But it's not gonna happen na magkakaroon ng successful na pamunuan ni Kuting kasi nga under-desaya siya. Okay? Under-desaya siya, Senator Amy. So, ang pinaka-most powerful dito talaga, yun nga lang na sinasabi mong napapaligiran siya ng demonyo, ano gagawin natin sa demonyo? Diba? Tatagpasin natin sila lahat. Kasi hanggat ang kapatid mo ay nagpapauto sa mga demonyo, nagsasakripisyo ang taong bayan. Okay? So, itodo mo na to ng tuloy-tuloy. Ayaw na, kung ikaw na rin mismo, coming from your text message, na traidor siya sa konstitusyon, traidor siya sa bayan, at traidor siya sa inyong pamilya. So, there's no point na manatili si Kuting, si Ferdinand, okay? Kuting, Bongbong Kuting, na manatili sa pwesto dahil nga, coming from your statement, na siya ay napapaligiran ng demonyo at gisingin nawa, buksan ang kanyang mga mata. So, ibig sabihin, tama, si Maharlika, na ang mata ni Kuting ay laging pirot-pirot, laging bangag kasi hindi niya nakikita ang mga ginagawa. Good, nakikita niya, pero napapabayaan niya at kasangkapan siya sa mga demonyong ito. Kasi kung matino ang kapatid mo, Senator Amy, at para sa bayan, in the first place, ang kanyang intention, which is yung pangako niyang sama-sama tayong babangon, di ba? Hindi sana magkakaganito. Hindi sana siya magpapasuntok kay Lisa Smugs. Hindi sana siya maggagaganyan. Ngayon, magta-travel na naman. So, sabi ng ating mga kababayan, okay, na nanonood dito, wag sana tayong budulin. Okay? And kaya nga nagbabantay tayo, mga palangga. Nagbabantay tayo dito. Alright? So, sabi pa niya, binanggit niya dito si Inday Sara, kasi meron kasi pa akong alam na I cannot say it right now. Okay? In connection with this. Okay? So, baka sa mga susunod na araw, lumabas yun, then I'll talk about it again. Okay?
Di ba? I told you may mangyayari ngayong bago matapos ang 31. So ito na nga yun. And this statement ni Senator Amy, this is, kumbaga, isa to sa ating mga pagpapasalamat din sa kanya na nagsalita siya. Kasi ibig sabihin, ang Fair Lady Maharlika nyo na nagsimula mag-isa, na nagsasabi dito ang Malacanang ay napupugaran ng ahas, napapaligiran ng mga demonyo. It's the same thing na sinabi ko sa inyo noong August na nag-wish ako na matapos ni Kuting ang kanyang pamunuan, ni Marcos Jr., ang kanyang pamunuan, kaya nga kino-call out ko siya. So, ito po ay mga result na ito, na ang Maharlika, day 1 pa lang, alam ko na ang nangyayari bago pa lumabas ang puting ahas. Kasi kung nagkakasunod-sunod eh. Kumbaga nag-come out lahat ng mga revelation, truth, A1 information, lahat ng mga binanggit ko doon sa mga previous vlog ko. And now, here's the presidential sister. So, this is, parang vindicated ang lola nyo sa kabila ng pagpapakalat ni Lisa Smugs ng kanyang mga black ops, ng kanyang mga paninira against sa akin, na ako ay nagsasalita lamang dahil hindi nabigyan ng posisyon. Paano nga naman ako hindi bigyan ng posisyon, hindi naman ako nanghingi at hindi naman ako nag-apply at hindi ako qualified kasi blue passport ang lola ninyo. So, di ba, isa yan sa mga tira sa atin. So, sinasabi ni Senator Amy dito, buksan nyo kanya ang mga mata at bigyan niyo siya ng kaliwanagan ng pag-iisip. Senator Amy, once a pulboronic, always a pulboronic. You know that. Hindi na kailanman lilinaw ang isip ng iyong kapatid dahil sinunog na siya ng pulburon. At alam mo yan mismo. So I think, wag ka nang umasa pa. I have to talk to you straightforward. Wag ka nang umasa pa na ang kapatid mo magigising. Kasi nga, ang pinapaboran niya, look at Mark Anthony Sayarot, for sure naririnig mo, dinadala nila sa kanilang mga state visit. Tapos nahuli na, Senator Amy, pinakawalan pa. So, walang matinong pag-iisip yung kapatid mo. Dahil sabi ko nga, ang kanya mga ina-appoint at ang mga taong nakapaligid sa kanya ay pulboronic. Okay? Ano pa sabi niya dito? Okay. Paalala, ito. Gisingin niyo po siya at ilayo sa mga demonyo na nakapaligid sa palasyo. Yun na nga eh. Tulog na tulog siya. Imagine mo, Senator Amy, may bombing sa Mindanao, may lindol, may mga sakuna, state of calamity ng Davao. Nagpa-party yung kapatid mo. Nandyan sa Coldplay, nandoon sa F1, diba? Nandoon sa kasalan. So there's no point. Actually, okay na rin to. At least, narinig ng taong bayan. But, hopeless. Hopeless na ang kapatid mo. So, enough. Hindi mo na to kayang tabunan eh. Nagsimula ka na, itodo mo na para sa taong bayan. Don't defend your kapatid anymore. Kasi masyado na pong kawawa ang Pilipinas. Senator Amy, mas lalo kang mamahalin ng tao. Sabi ko nga, napakaganda nito sinabi mo. Pero syempre, hindi pa ito enough dahil namamayagpag pa sila. Namamayagpag pa ang hegemonyo mong hipag. Diba? Alam na alam mo na yan ang hegemonyo. Pero bibilib ako sa'yo sa sunod mong speech kung idadrag mo ang pangalan na sabihin mo, sana magising ang kapatid mo sa mga demonyong nakapaligid sa kanya, lalo na ang kanyang asawa, ang aking pinsan na si Martin Romualdez, ang aking pamangkin na si Sandro Marcos. Lahat pangalanan mo sila. Okay? At ang mga kamag-anak ni Lisa, yan ang very strong and very brave. Kasi this is very general. Sino yung mga demonyo? You pinpoint, like me. You hit the target para matuwa ang mga Pilipino. Diba? So, matuwa. So, for sure, narinig ito ni Pangulong Duterte, and I don't think your brother will stay in power for the next year. Pagbilang anghel sana ako. Tama na, sobra na. Nakakaawa na Pilipinas. And this is good. Thank you for this. Okay? Sabi pa niya,
ipaalala, sabi niya kay Panginoon, kay Lord, ipaalala niyo sa Kanya ang pangarap ng aming Ama para sa bayan. Maging gabay niya sana ang kasaysayang humubog sa aming pamilya. Pakinggan niya ang sumamo ng ang pakinggan niya ang sumamo ng nakakarami. Huwag biguin ang mga nagtitiwala. Oo nga, ayoko naman pangunahan si Senator Amy. I know marami pang darating na mga pagsasalita niya. At alam ko may mga big event. You watch, you wait for this big event. So wag muna natin siyang, well, by just exposing her brother, this is already an achievement for us. Kasi hindi na lang ikaw, ako, hindi na sila Marlica nagsasalita. Mayroon ng kapatid na nagsasalita. Sabi ko nga, napakahirap sa isang kapatid na magsasalita at ito, hindi lang naman silang nakakarinig. Buong mundo, even international audience, naririnig ito. And I hope pick upin ng international media. Okay, I hope so, mga palangga. Masabi niya, wag ipaubaya ang bayan sa mga sakim at uhaw sa posisyon. Yun na nga, sabi ko, ipinpoint na natin to Senator Amy. Okay? Ipinpoint na natin kung sino ito mga sakim na ito, pangalanan natin sila. Bigyan natin sila ng pangalan. At sa bawat araw ng panunungkulan ay laging inguli ang anumang sarili. Hindi nga, Senator Amy, pag upo pa nga lang ng kapatid mo, yung mga chief of staff ni Sandro, yung si Yaya Vivas, at si Tambaloslos, di ba? Ilan ang bahay binili niya? 3. Okay, di ba? Vlog natin yan. Si Dagdameo, 1 billion house. Ginagahasa na taong bayan. Actually, I'm not that energetic right now kasi napagod ako nandun sa vlog natin. But anyway, I'm trying my best na i-extract itong sinasabi niya. Sabi ni Sir Rami, kay po ay lumililong. Diba? Itinataas ang aming mga dalangin. Sabi nga nila, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Ang Diyos laging nandiyan. At kailangan nating gumawa. Ano yung gagawin natin, Senator Amy? Tumulong, well, ngayon, you're part of it. Tulungan mo kami. Tulungan mo ang taong bayan na matunaw na ang kapatid mo sa ine-enjoy nilang kapangyarihan. Dahil wala silang ginawa kundi mag-party, magsinungaling sa taong bayan. So kasabay ng paglilong sa ating Panginoon, sa ating mga dalangin, okay? Sa makatotohanang pagbangon at pagkakaisa. Okay? Lalong magiging powerful ang lakas ng sambayanan, ng social power namin. Kasi yun lang ang meron kami. We don't have money, we don't have political power. Even you. Well, yeah, political power, at least din sa Kongreso. But ganun pa man, I hope maging tuloy-tuloy ito. Kasi kawawa na yung taong bayan eh. Sabi mo, para sa mas makatulong pagbangon at pagkakaisa, lugmok na nga kami. Lugmok na ang taong bayan. Sorry. So, mali-mali. Seryoso, tapos biglang ipay ni Lisay nabanggit ko, giatay. Okay? Sabi niya, wag mo pong pabayaan ang pinakamahalaga kong, okay, kapatid. So with this message, kapatid, ang taong bayan. So I'm just wondering, kasi yung statement niya, sabi niya, wag niyo pong pabayaan ang pinakamahalaga kong kapatid. Kasi walang ate ang taong bayan. Sige, let's give, let's extract. Let's say, for example, ang mini-mention niya, wag niyo pong pabayaan ang pinakamahalaga kong kapatid. At the end of the day, she's still concerned sa kanyang kapatid. At sabi niya, ang taong bayan. But, Senator Amy, the reason bakit naghihirap ang taong bayan, the generals, yung mga junior officers, mga general na inulat ko na binastos ng kapatid mo. Hindi niya hinarap, nagpatawag siya ng meeting, di ba? Ng command conference. Hindi niya hinarap. Sa halip, si Dagdameo ang humarap. Binigyan ng sobre, ginawang timawa ang mga generals. Binigyan ng pera at binayaran na lang sila. O binibigyan ng bonus o whatever. Hindi hinaharap. Binababoy na ng kapatid mo. So, syempre, naintindihan namin na concern ka sa kanya dahil kapatid mo Marcos siya. But tama ka din. Okay, na pinakamahalaga ang taong bayan. Dahil sabi mo nga, bilang kami po ay lahat ay anak ng bayan at anak ng Diyos. Pero yung kapatid mo, hindi siya anak ng bayan at anak ng Diyos. Anak siya ni Lisa Fair.
Okay? Anak siya ng Digimonyo. Ikaw na rin mismo nagsabi na hindi mo nakilala yung kapatid mo. Hindi siya, parang hindi siya anak ng tatay mo. Eh, sinong tatay niya? Eh, di si Digimon, you. Kasi hindi, Senator, I mean, hindi ito magagawa ng isang taong matino ang pag-iisip na babuyin ang Pilipinong pinangakuan niya. Binudol ka, binudol kaming lahat. Matigit sa lahat, binudol ang Pilipino. Okay lang kung kayo magpamilya magbudulan eh. Pero kinabukasan ng taong bayan, paghihirap ng mga pensioners na hindi binibigay ang kanilang mga pension sa SSS, yung mga retired generals nag-message sa akin, okay? Sa mga email ko, ang dami. Every day, hindi na kinakaya ng powers ko ang mga mensahe. Hindi ko na ma-vlog lahat. I wish I can vlog every hour, lahat ng problem, but hindi kaya ng alindugo yan. Yung mga pensioners na nadidelay yung kanilang mga pension. So, this is not about, Senator, yung concern mo sa kapatid mo. It's all about, alam ko, concerned ka, dahil binubudol na nga at pinapapagilisan ng demonyo, pero lawakan natin. Katulad ng pinaglalaban ko na, I'm tired every day. May mga panahon na ayoko magdakdak, pero you're looking for me. Ang sabi ko nga, kung gaano ko sinuportahan si Kuting nung ginigising nila ako ng 2:00 ng madaling araw para i-interviewin ako, para pabanguhin sila. Gumigising ako ngayon, 5:00 na ng madaling araw, okay, sa California, 5:24 a.m. Kahit napupuyat ako, napapagod ako, kasi gusto kong malaman, gusto kong ayaw tumigil ng boses ko. Kasi kung anong effort ko para ipanalo si Kuting ang kapatid ko, I will do 3 times. I will exert all my blood, my power, social media power, my effort para tagpasin o tapusin na ang pamunuan ng kapatid mong nagpapahirap sa bawat Pilipino, sa mga kaibigan ko, sa pamilya ko, sa mga palanda ko. This is good, pero ituloy-tuloy na natin ito. Forget about your kapatid. Kung demonyo ang ginagawa ng kapatid mo, at milyon-milyon ang mga taong nangamatay, ang mga retired, mga senior citizens na umaasa lamang sa kanilang mga pension, nagka-delay sa Social Security, ang daming nagreklamo sa akin, na nagpa-power trip ang mga in-appoint ni Kuting sa SSS. Si Acuzar ng DHSUD, Department of Housing and Development. Anong ginawa niyan? Nagla-land grab ng mga property dyan sa Bataan. Kare-receive ko lang ng email. May mga video. Hindi ko lang maano sa inyo lahat. Kasi this is just a one-woman show. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo na ang in-appoint, Senator Amy, ng kapatid mo, mga Digimonyo. Acuzar is patuloy na nagla-land grab sa Bataan, ginagamit ang kanyang power, hindi binibigay, hindi ini-endorse yung mga nabiling mga kondominium. Itong mga pinaghirapan ng OFW, ng mga working class citizen na nagpapakahirap, Senator Amy, this, boom, 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 bababa mo, kulang pa ito. Kaya we have to eradicate all the Digimonyo na sinasabi mo. It's not enough yung speech lang tapos bibigyan natin ng chance sa kapatid mo. Para sa akin, no way. Enough is enough. Si Sandro Marcos na nagbumibili ng mga babae sa Congress noong December, na nagyayabang yung mga demonyo sa Kongreso. Okay, na mga kasabot ni Sandro. Binibili ang mga kababaihan, mga artista, binubugaw ng mga kongresista. Ito yung laban ko. Okay? Ito yung laban ko na bawat sektor ng ahensya, mukha ng ahensya, binababoy ng kapatid mo. At wala siyang puwang. So, ginagamit siya ng mga Digimonyo sa paligid niya. So, paano natin mawakasan ang mga Digimonyo? Hilain mo, kapatid mo, palabas sa Malacanang. At nang matapos na. Diba? Kung naniniwala ka na napapaligiran siya ng Digimonyo, papahingayin mo siya sa bahay niya, idalhin mo siya, patulugin mo siya, regaluhan mo ng maraming pulburon. Papadalan ko pa yan, gagawa ako ng pulburon. Once I open my, once I have time, palangga, I will make a lot of pulburon. Bumili kayo ha. Regaluhan si Kuting. Okay? Dali, nag-lobat na itong isa. So ngayon,
Ano pa dito? Huwag niyo po babake. Bilang, okay, kaysa po ang buong mundo sa pangarap ng kaunlaran at biyaya ng kapayapaan. So ito yun, napapaos na ako everyday. I know I'm tired, nag-iiba yung aking body system, but I can't help it kasi I have to speak up. Kahit madaling araw, bumabaliktad yung mundo ko, kailangan ko sabayan ng oras ng Pilipinas, you know, baliktad ang trabaho ko, but it's okay lang kasi kahit nakahiga ako, pwede naman ako mag-work. You know, yun lang ang kagandahan. Kaya sabi ko nga, binigyan ako ng biyaya ng Diyos na, you know, na magkaroon ng opportunity na I can work kahit nakaupo lang, kulikol lang ng bonggang-bongga. So that's good. So anyway, kahit pagod na, ngarag-ngarag na beauty, mas nag-exert pa nga ako ng effort dito eh. No, sa pagbabasa ng mga mensahe ninyo, minsan dodoling na ako, mga pamilya. Para na akong pulboronic, alam mo yun, parang bangag ka na minsan. Dahil sa overwhelming na reklamo ng taong bayan. Okay, sabi pa ni Senator Amy, tulungan mong mahalin ka namin. Hindi, tungkol na ito sa kay God. Okay? Tungkol kay Sarah. Sabi niya, palakasin niyo po ang kalooban at kalusugan ng mga pinuno ng bayan. No, Senator Amy, lumalakas lalo ang kanilang pagnanakaw. Diba? Lumalakas lalo, kahit din sa Senate. Diba? I hope, to si Joel Villanueva, narinig ko yung speech niya, I hope lahat ng mga binitawan yung salita, hindi budol. I hope this coming from your heart na you are really concerned about us Filipinos. Kasi kayo ang binigyan ng power. Diba? Kayo ang binigyan ng power ng yung iba binili niyo ang power. So you have to help us. Sabi niya, palakasin yung kalooban upang makapaglingkod ng may katapatan, simpatya at pananagutan. Wala lahat halos kawatan. Basbasan niyo po. Teka, maglobat. Asan na yung ano ko? I-charge ko nga ito. Sandali. Tanggalin, maglobat na yung phone kong isa. Okay. Sabi niya, ipaalala sa basbasan niyo po ng katapangan ng mga kapwa ko senador upang manindigan para sa aming institusyon, konstitusyon at mandato ng taong bayan. Nandoon si Pia, Cayetano, doon sa kanyang speech. Di ba yung mga Cayetano, anti-Marcos yan. So, ayun, pagkaisa na sila, and I hope na sincere kayong lahat yan. Kasi ginamit yung pangalan ng Diyos eh. Ginamit yung pangalan ng Diyos, sana sincere kayong lahat ng bonggang-bongga. Okay? So, sabi mo po dito, protektahan nawa ninyo, okay? Protektahan nawa ninyo ang Vice Presidente, ang kagandahang taglay ng kanyang puso, pagiging matiisin, mapagpatawad at mapagkalinga. So saying na nasa side siya ni Inday Sara, kaya naman inaaway siya ni Tambaluslos. And only God knows kung ano ang i-adya niya sa atin. Ako, but I'm very positive. Something big will happen. Big, big, big. Okay? Yeah, I think na ano ko na yan. So, kung natatandaan kung sabi mo, kapalo kayo sa every single day, di ba? Halos yung bunganga ko walang tigil. Binato na ako lahat ng mga pagbibintang ng kung ano-ano mga kaletsyehan, kasinungalingan. Kinitil na ni Lisa yung dalawang Facebook page ko. May hawak kong ebidensya na sila ang nagpa-take down. Kasi sobrang powerful ng boses natin. The only power we have right now is yung mga bells natin. Social power. Here in social media.